Nakikita ba ninyo o nararamdaman ninyo mga kababayan dito at sa abroad na yung grupo ng nakaraang administrasyon, okay, o tinatawag na DDS supporters o yung DDS vlogger o kung ano man personalidad meron sila na bumatikos at kanilang tinalakay ng masinsinan ang operasyon ng Pogo at saka yung pananakop ng China sa West Philippine Sea. Kasi po magkadugtong yan. Okay? Yan ay kasalukuyang under investigation ng intelligence community at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay? Yang posibleng ugnayan ng Chinese government sa pagsakop sa West Philippine Sea ng karahasan ng ginagawa at yung operasyon ng Pogo na karamihan ay mga Chinese national na pinagdududahan ang personalidad, mga fake Pilipino na nandito sa ating bansa na nagsimula nung nakarang gobyerno at dumami ng dumami yan at ngayon ay dahan-dahang nabubuko na ang kanilang mga illegal na activities tulad ng kidnapping, torture at iba pang mga pagtatago ng kayamanan o pera dito sa Pilipinas. Pero ang inyong dapat alamin at malaman, bakit ang mga supporters ng mga Duterte at mismong mga Duterte, napansin ba ninyo na yung mga abogado pa na nagsasalita sa kanilang mga rally, tumalakay ba sila sa isyu ng West Philippine Sea at Pogo? Kung kanila man tinatalakay yan, ipinagtatanggol pa. Di ba? So anong meron? Kaya nga, malaki ang posibilidad na kaya sila nag-iingay at gusto nilang palitan si Pangulong Marcos nang wala sa lugar ay dahil pa alam nilang mabubuko sa ongoing investigation ng mga otoridad ang tunay na naging relasyon ng nakarang gobyerno sa Chinese community or Chinese government. Yun po yan. Tandaan nyo, tinasabi ko, naging seryoso ba ang pagtalakay ng kanilang kampo sa West Philippine Sea? Wala. Nakakatahimik, nakakabingi ang katahimikan nila. Talagang halos walang pakialam kahit itong pinakahuli na insidenteng talagang itinuring na ni General Browner na parang pirata ng agaw ng mga baril, ng mga personal na gamit, sinira yung mga gamit ng ating Philippine Navy, naputulan pa ng daliri yung isang Navy natin at mga nasugatan yung iba. Dahil sa pagkuyo, karasan na ginawa, wala kang madinig dito sa grupong ito para kontinahin or banatan ng China. Ala, doon sa Pogo na controversial ngayon, wala kayong marinig na silang kanilang banatan ito. Lalo na si Harry Roque, lalo na pa yung mga dating opisyal, nakaduda-dudang baka asapakat sila. Lalo nga si Harry Roque, nakita yung kanyang pangalan doon sa operasyon sa Porac, Pampanga at yung kanyang executive assistant na nandoon sa operasyon ng Pogo at lumalabas pa sa dokumento na parang legal representative pa si Harry Roque at gumamit ng Office of the President at Presidential Spokesman na logo, dokumento. Yan po yan under investigation pa rin yan. Marami pang pwedeng ma-discover. So, nakita nyo yung mga galaw. Bakit? Tahimik sila dyan. Wala. Samantalang majority ng mga Pilipino galit sa China. Doon sa survey nga nung nakaraan 78% na, di ba? Galit din sa illegal na operasyon ng Pogo, mga politiko at hindi. Galit yan dahil kasi illegal ang gawain. Nagkakaisa na nga ang mga senador, congressman at ibang sektor na ipanawagan kay Pangulong Marcos ipatigil na kahit masakripisyo ang ilang grupo ng mga manggagawang Pilipino dyan sa Pogo para lang tiyakin na tayo ay secure pa, tayo hindi napapasok ng mga espiya o hindi tayo napapasok doon sa ating o hindi na baka nagiging threat na sa national security ang operasyon ng Pogo. Yun po yun Pero again, mayroon ba't tinalakay sila sa kailang mga rally, press conference at yung mga vlogger na tagal-suporta nila? Wala. Ipinagtatanggol pa nga Lalo ngayon, naputukan yung mga balita na mga picture, video. Lalo yung picture na malapit pala sa dating Pangulo itong si Mayor Go. Kaya pala hindi nila tinatalakay yan. Yan di ba? Yan ay isang malinaw na panlilinlang. Yung mga lumang issue na recycle
na mga issue na hindi napatunayan. Kaya inuulit-ulit na lang nila ang paninira sa administrasyon. Inilalayo nila ang issue. Ayaw nilang painitin at pag-usapan ang Pogo at China sa West Philippine Sea dahil nga po mas gusto nilang ilutang yung mga fake news, paninira sa ating gobyerno. Ang problema, hinakalimutan ng grupong ito, matatalino na ang Pilipino. Hindi naniniwala sa kanilang mga paratang o mga akusasyon. Mas naniniwala sila na dapat mas malalim ang investigasyon ng mga otoridad sa operasyon ng Pogo at depensahan, ipagpatuloy na panindigan at ang West Philippine Sea na atin ito, exclusive economic zone, hindi pwedeng ipamigay o maagaw ng China na siyang nananakop dyan sa karagatang yan, ang mayamang karagatan sa West Philippine Sea. Yan po yung sitwasyon ngayon. Nakita nyo yung mga galaw? Ito, i-recall nyo. Kayo nakasubayban niya. Di ba? Nanonood kayo ng mga rally nila. Ano ba ang mga topic nila? Wala yung mga isyong ito. Sa kailang mga vlogger nakakampi, kung anong dahilan bakit sila kinakampihan, wala ka rin makitang matino na pagkontra sa mga illegal na yan. Yung pagkakailam ng China sa West Philippine Sea, illegal under national at national law, international law. Yung Pogo, naging legal yung iba, pero madami dyan, ayon sa PAOK, marami dyan illegal. O bakit? Yung mga nagmamahal lang sa gobyerno, nagmamahal sa ating administrasyon, ang tumatalakay dito. Yung iba hindi. Kaya nga, inililihis na nila. Dahil ni-recycle yung issue, wala nang issue, nami-personal na sila. Nagkahawa-hawa na sila. At humantong na nga sa hindi magandang relasyon ng mga Duterte at saka Senador Bongo. Si Senador Bongo ay hinahanapan na nila. Dahil hindi sumasama sa kanilang mga rally o hindi nagbibigay ng statement na pabor sa kanila. Pero hindi mo masisi yung Senador Bongo dahil siya Senador, gusto niyang maging neutral siya. Although identify siya kahit anong gawin kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi siya identify sa kampo ni Vice President Sara, Mayor Baste at saka Congressman Pulong Duterte. Yung tatlong magkakapatid. Ang dating parang malayo si Bongo dyan, Senador Bongo. At sinasabi naman ni Senador Bongo na siya talagang tumulong at tinayo ang kanyang kalahati ng buhay kay dating Pangulong Duterte lang. Ganun po ang sitwasyon. Nakita niyo pati yung issue nyo. Sinilip na nila, samantalang sa dami at dekada na magkasama yung dalawa. Hindi rin maayos pa rin hanggang ngayon. Sinasabi nila, okay, hindi ho totoo yan. Kasi nagsira na nila at pinanindigan nga ni Senador Bongo na ako ay hindi namumulitika at concentrate lang siya sa kanyang mga ginagawa paglilingkod sa bayan. Di ba? Parang sinabi niya, kayo kasi puro politika lang, ako nagtatrabaho. Hindi yan po yung mga nangyayari. So sila nagsisilipan, naghahanapan, kaya patuloy ang paghina nitong mga nagre-recycle ng mga issue laban sa ating Pangulo at sa ating kasalukuyang pamahalaan.